hindi pag-abala ay tumulog tayo sa ating banal na kasulatan, Book of Lamentation, chapter 3, verse 22. Kung yung nakita ay ang verse na yan ay nangusap ng ganito. Sabi sa verse 22, "The Lord's loving kindness indeed never cease, for His compassion never fails." Verse 23, "They are new every morning. Great is your faithfulness." Everybody say amen. Praise God, mga po tayo sa oras na ito. Praise God. Purihin ang Diyos na ating Panginoon at ating pinaglilingkuran. Sa oras na ito ay dahil sa ating mga kapatid ay hindi natin kasama dahilan sa ilang mga kadahilanan, pero ngayon pa man ay ilan din sa ating mga kapatid ay nakakasama natin sa pamamagitan ng online sa ating Facebook page, sa ating live streaming. Pero sa oras na ito ay nais kong i-share sa inyo ang isang kaisipan, at ito ay may kinalaman sa verse mismo na ating binasa. Ang verse na yan ay kung babasahin natin sa ibang version, ang ESV ay nagsasabi ng ganitong pangungusap. Sabi dito ng verse na yan sa ESV, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness." Sa ibang mga salin po, ay mababasa natin ang ilang mga pangungusap ng verse na ito ay sa King James Version ay mabasa natin "It is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not." So it is of the Lord's mercy. Sa wikang Tagalog, kung titingnan natin ang Tagalog, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalilipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Well, alam natin mga kapatid na sa buhay na ito ay lahat ng mga bagay ay sabihin natin consumable. Mga bagay ay nauubos, ang pagkain ay nauubos, ang ating mga bigasan ay consumable, nauubos yan. Ngunit isa sa kakayanan, isa sa bagay na kalikasan ng ating Panginoon ay yung kalikasan na unlimited. Hallelujah. At ito ay hindi katakataka dahilan minsan nang ginawa ito ng ating Panginoon sa isang pangyayari sa buhay ni Elijah, at nang siya ay inutusan ng Panginoon na pumunta sa isang lugar ng Sarepta, at siya ay pinapunta doon at sabi niya, "Pumunta ka sa isang lugar ng Sarepta, at doon ay aking inutusan ng isang babaeng balo na upang ikaw na siyang magpapakain sa iyo." At alam niyo minsan ang kaisipan ng tao ay iba sa kaisipan ng Panginoon. Well, minsan ang logic natin kapag tayo inutusan ng Panginoon sa isang tao, kagaya ng pinahayag ng Panginoon kay Elijah, ay iniisip natin na marahil yung babaeng balong ito ay isang balong babae, pero yung asawa niya na namatay ay marahil namatay ito, pero siya ay iniwanan ng napakalaking kayamanan. At yun yung mindset minsan
natin na marahil yun yung ating inaasahan. Sabihin na natin yun yung inaasahan ng tao kung tayo ang nasa lugar ni Elijah. Pero laking gulat niya na pagdating niya doon sa lugar ng Sarepta. At ang babaeng balo na sinabi ng Panginoon na pagdating doon, siyempre pa hindi, napakaraming balo doon sa lugar ng Sarepta. Pero merong isang babaeng balo doon na namumulot ng ilang pirasong panggatong. At yung panggatong na yun ay kanyang iluluto ang huling harina at huling langis na natitira sa kanilang bahay. At sabi ng Panginoon, kagaya ng Diyos ay nangusap at pinapahayag niya kung sino yung taong yun. Then, kagaya ang Diyos ay nangusap kay Samuel, sinabi niya, hindi ang taong yan, hindi siya ang aking nilangisan. At nang dumating si David, sabi niya, puntahan mo siya ang tao na tinutukoy sa iyo na iyong dapat langisan. At nang makita niya ang babaeng ito, then sabi ng Panginoon, siya ang babae na aking tinutukoy sa iyo, na magpapakain sa iyo sa panahon ng kagutom hanggang sa ako ay magpadala ng ulan. Ngunit nang makita niya ang babaeng ito, isang babaeng mahirap, isang babaeng walang anuman, at ang natitira na lamang doon sa kanyang lalagyan ay kaunting harina at kaunting langis. At sinabi ng babaeng ito, nang siya ay dumating doon sa kanilang tahanan, sabi niya sa babae, dalhan mo ko ng tinapay. Ngunit ang babae nagtapat, sabi niya, wala akong tinapay, kundi meron lamang akong kaunting harina at kaunting langis, at ito'y lulutuin naming mag-ina, at pagkatapos ito, kakain kami at aantayin namin ang aming kamatayan. Ngunit, ang inspirasyon ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi niya, huwag ka matakot, sapagkat sabi ng Panginoon, ang langis ay hindi matutuyuan at ang harina, ang lalagyan ng harina ay hindi mauubusan. Hanggang sa ang Panginoon ay magpadala ng ulan sa lugar na ito. At yun ang bagay na nangyari, mga kapatid. Yun ang naganap, ang harina ay hindi naubos. Hindi naman ito napuno, pero sa bawat takal niya ay hindi nasasaid. Ang langis ay hindi nauubos sa bawat takal niya hanggang sa dumating ang panahon ng ulan. So may kita natin, isa sa kalikasan ng Diyos ay unlimited. Hindi nauubos. At itong isa sa pinakita rito ay sa isang version na binabasa natin ay yung tinawag na the steadfast love. Sa ESV version is the steadfast love. Ang salitang steadfast, ang pinapakita rito ay ang hindi nababagong pag-ibig ng Diyos. Ang salitang steadfast, kung titingnan natin, ang meaning ng steadfast nito is immovable, fixed. Yun yung bagay na kanyang na pinapakita rito sa salitang steadfast. So, makita natin dahilan ng ating pag-uusapan sa oras na ito ay may kinalaman sa the steadfast love of the Lord that never ceases. Ang kahabagan o ang pag-ibig ng Panginoon at ang kanyang kahabagan ay hindi nauubos. Kundi, isa pa sa pinakita sa munod na verse, ay pinakita doon, bawat umaga, ito ay merong, kumbaga pa sa lalagyan, ay lagi itong puno bawat umaga. At dito sa ganitong kaisipan, mga kapatid, ay gusto kong dalhin kayo, dahilan, alam niyo kung ilan sa mga commentaries at ilan sa mga theologian ay minsan pinagtatalunan nila na tila magkaiba ang Diyos ng Old Testament at ang Diyos ng New Testament. Dahilan pagdating sa Old Testament ay makikita natin ay ang Diyos na parang napakabagsik na Diyos. Isang Diyos na napakabagsik at can you imagine
ang ilan ay nakikita nila ang ganitong nature ng Diyos na ang Diyos ay umuutos, nag-uutos siya ng pagpatay sa ilang mga pangyayari sa banal na kasulatan. Ngunit hindi nila lubos na naintindihan kung ano ang kalikasan ng Diyos. Ngunit mga kapatid, kung iniisip ng tao na ang Diyos ay tila baga walang kahabagan sa panahon ng lumang tipan, ay nakakamali po ang bawat isa sa atin. Nakakamali tayo kung ang ating kaisipan sa Diyos ay siya ay walang kahabagan. Now, kung ating titingnan, ay ang banal na kasulatan ay unang pinortray ng Diyos, unang pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang Diyos na God is a God of justice. Dahilan siya ay God of justice, ay ipinortray niya ang ganitong kalikasan upang ang tao ay matakot sa Diyos. Upang ang tao ay matakot sa Diyos. Ngunit, kung titingnan natin ang ilang talata sa aklat tingnan natin sa aklat ng Exodus, na ang Diyos ay magpakilala kay Moses. At ipakilala ng Panginoon ang kanyang sarili kay Moses, dahilan si Moses ay humiling siya na sabi niya, Panginoon, nakita niya maraming mga bagay sa Diyos. Nakita niya sa burning bush ang Diyos. Nakita niya ang ilan sa mga manifestation ng Panginoon. Pero ang gusto niyang makita sa Panginoon ay mismo siya ang kanyang kaluwalhatian. At ang Diyos ay magpakilala sa kanya, at sabi ng Panginoon, walang sino man na makakakita ng aking mukha na siya ay mananatiling buhay. Ngunit sabi niya, merong isang bahagi sa akin na iyong makikita, ako'y dadaan sa iyo at tatakpan ko ang iyong mga mata, ilalagay kita sa siping, sa cleft of the rock, at ako'y lalagpas, at paglagpas ko, tatanggalin ko ang takip ng iyong mata, at iyong makikita ang aking likurang bahagi. At yun ang ginawa ng Panginoon sa chapter 34 ng Book of Exodus. Sabi rito ng verse 5, And the Lord descended in the cloud, and stood there with him, so he called upon the name of the Lord. Then the Lord passed by. Napansin ninyo. Then the Lord passed by in front of him and proclaimed. Now, kung basahin natin sa NASB version, para pareho sa aking ginagamit. Then the Lord passed by in front of him and proclaimed. Now, pansinin ninyo yung pagpapakilala ng Panginoon dito kay Moses. The Lord God is compassionate. The Lord God is compassionate and gracious, is slow to anger, and abounding in loving kindness and truth. So, ang Diyos, sabi niya, ang Panginoong Diyos, sa wikang Tagalog, sabi niya, ang Panginoong Diyos ay, sa wikang Tagalog, at ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya at inihayag ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob at banayad sa pagkagalit. Slow to anger, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan. So mga kapatid, ang Diyos ay ito ang kanyang kalikasan, hindi iba ang Diyos ng Old Testament at iba ang Diyos ng New Testament. Dahilan minsan ang iniisip ang ilan sa talata na nagsasabi ang Panginoon, o sabi sa John chapter 1 verse 17, ang kautusan ay nanggaling kay Moses. Samantalang ang biyaya at katotohanan ay binibigay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Well, ang Diyos sa Old Testament ay pinakita na siya ay mahaba o mayaman siya sa kaawaan. He's gracious. He's compassionate.
pinakita rito, siya ay puno ng kahabagan at siya ay mapagbiyaya at siya ay makupad sa pagkagalit. Slow to anger. At ang kanyang kalikasang ito ay pinakita rito, slow to anger, ngunit siya ay sumasagana sa kanyang kaawaan at sa kanyang katotohanan. Now, tingnan natin mga kapatid ang bahaging ito dahilan gusto kong balikan natin yung Lamentation chapter 3 nating binabasa at tingnan natin ang ilang mga bagay paano ito pinakita ng banal na kasulatan. Sa ibang mga translation ay makikita natin ang ASB ay pinakita, it is Jehovah's loving kindness that we are not consumed. Ito'y dahilan sa pag-ibig ng Panginoon, bakit ang Israel ay hindi sila nalilipol. So, ibig sabihin, kung ang Diyos ay titingin doon sa kanilang mga bagay na ginawa, sila ay karapat-dapat na sila ay malipol na. Naalala niyo isang pagkakataon na ang Panginoon ay pinibok ng Israel at nang siya ay pinibok ng Israel, ang Diyos ay nagsabi, Moses, tumaba ka. Sabi niya, tumabi ka sapagkat susupukin ko ang baying ito na minsan lamang. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ay nagbigay ng tinatawag na kahatulan, ay yun talaga yung dapat na maranasan ng tao. Diba? Yun talaga yung dapat. Hindi ang Diyos humahatol ng higit doon sa bagay na nararapat sa tao. Kapag ang Diyos ay nagbigay siya ng kanyang judgment, ibig sabihin, yun ang dapat na mangyari sa kanila. Ngunit nang si Moses ay dahilan na nakilala niya ang Panginoon, na ang Panginoon ay mahabagin. Ang Panginoon ay puno ay siya'y mapagbiyaya at siya'y marahan sa pagagalit at mayaman sa kaawaan. Then si Moses ay nanalangin sa Panginoon at sabi niya, siya ay kanyang sinabi, alalahanin mo ang yung tipan na yung sinalita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Alalahanin mo lahat ng bagay at ng kanyang sinabi, ang ganitong pangusap, ang Diyos ay nagbago sa kanyang pag-iinit ng kanyang kagalitan. So, pinapakita rito, ang Diyos ay yung version ito ay pinakita, it is of Jehovah's loving kindness that we are not consumed. Sa isang version ng BBE, it is through the Lord's love that we have not come to destruction. Meron isang verse, mga kapatid, na gusto kong tingnan natin sa ating pagbabasa. Ang Book of Psalms chapter 124 ay tingnan natin. Sabi rito ng verse na ito, 124 ng Book of Psalms. Ang sabi rito, had it not been the Lord who was on our side, let Israel now say. Verse 2, had it not been the Lord who was on our side when men rose up against us. Sa wikang Tagalog ay pinakita roon na sabi niya, kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin. Kung hindi ang Panginoon ang naging kakampi natin, 2 beses na inulit ng salmistang ito at ayon sa pangusap na ito ay isa sa mga awit din naman ni David. Maliban kung hindi dahil, so kung i-rephrase kong bagay na ito, kung hindi dahil sa Panginoon. Gayon din naman ang pinapakita ng Book of Lamentation.
Kung hindi dahilan sa kahabagan ng Panginoon, ang Israel ay nalipol na. Kung hindi dahilan sa kahabagan, sa kanyang kaawaan na mamalagi, magpakailan-kailan paman. At ibig sabihin, kung ang Diyos ay nagpakita ng kahabagan ngayon, then kinabukasan ay alam nyo, ang isa sa kalikasan ng ating Panginoon, ay sabi ng banal na sulatan, hindi siya nanunumbat. Hindi siya nanunumbat, sabi ng banal na sulatan. Now, kung ating titingnan ang ganitong bagay, at tingnan pa natin ang pagpapatuloy ng ilan sa mga version ito. So, kung ang ESV ay nag-usap na kung hindi dahilan sa pag-ibig ng Panginoon, tayo ay nangalipol na. Then, sa isang version ng God's Word, the Lord's mercy. Because of the Lord's mercy, we were not completely wiped out. And His compassion, is never limited. So itong version ito ay napakainam na sabi niya, it is the Lord's mercy. We were not completely wiped out. His compassion is never limited. His compassion is never limited. Now, tingnan natin ang ilang mga bagay, mga kapatid, sa ilang mga pangungusap. Aklat ng Psalms, Book of Psalms chapter 30, verse 5. Sa Psalms chapter 30, verse 5 ay nangusap ng ganitong bahaging ito. Sabi ng verse 5, for His anger is but for a moment. His favor is for a lifetime. Weeping may last for the night, but a shout of joy comes in the morning. So isa bagay na pinapakita rito, kung ang Diyos ay magalit, ito ay napakaikli lamang. Siya ay nagagalit, ngunit ang kanyang galit ay napakabilis lumipas. Tingnan nyo, ang Diyos ay, si Moses ay mangusap sa Panginoon, sa isang iglap, pumihit ang Diyos. At kanyang kinilala, dahilan ito ay alang-alang sa kanyang tipan na kanyang ibinigay sa bayan, sa kanyang lingkod na si Abraham. Ang kanyang tipan na kanyang ginawa kay Abraham, ang pagpapatibay na kanyang ginawa kay Isaac, at ang kanyang pagkukonfirm sa lingkod ng Diyos na si Jacob, na kanyang tinawag sa kanyang pangalan. Now, kung ating titingnan ng bahaging ito, ay tingnan pa natin ang isang verse na gusto kong pakita natin. Aklat ng Joel chapter 2 verse 13. Joel chapter 2 verse 13, sabi ng verse na yan, sabi niya, rend your heart and not your garments. Now return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger, abounding in loving kindness, and relenting of evil. Ito yung pinakamainam sa bahaging ito. Ang wikang Tagalog ay nagpapakita ng ganitong bagay. Sabi niya, dalamhatihin ninyo ang inyong mga puso at hindi ang inyong mga damit. Ito yung tinatawag na paghapak. Damit at inyong hapakin. At kayo'y panumbalik sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat Siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit. See? Siya'y maawain at puspos ng kahabagan,
banayad sa pagagalit at sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi siya sa kasamaan. Ito ang pinakamainam, mga kapatid, sa tinatawag na isa sa kalikasan ng Diyos. Ay, sabi ng banal na kasulatan sa panahon ni Jeremiah, ang Diyos ay nagsabi ng judgment. Kapag siya ay nagsabi ng isang judgment, ito man ay sa bansa, ito man ay sa tao, sabi niya, kapag ako ay nangusap ng kasamaan o kahatulan sa sino mang tao o sa isamang bansa, kapag ang taong ito ay nagsisi sa kanyang kasalanan, babawiin ko ang lahat ng kasamaan o babaguhin ko ang lahat ng kasamaan na aking pinaplano para sa kanya. So, ito yung pinakamagandang bagay. Siya ay nagsisisi sa kasamaan na kanyang nilalayon at kanyang pinaplano. Now, pansinin natin, mga kapatid, nais kong tingnan natin ang ganitong bagay na ating bibigyan ng pansin. Isa sa kalikasan ng Diyos, ang kanyang kahabagan na hindi nagmamaliw, nagpapatuloy, at ito ay bago, sabi ng banal na sulatan, sabi ng Lamentation, it is new every morning. Now, meron akong gustong bigyan ng pansin sa isang pangyari sa banal na sulatan. At yung huling verse na ating binasa kanina ay nagpakita na siya ay nagbabago ng kanyang pag-iisip when it comes to His judgment. So ulitin ko, ang Diyos ay nagbabago ng kanyang pag-iisip when it comes to judgment. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng kanyang kaisipan pag pinag-usapan ng kanyang plano. Pag pinag-usapan ng kanyang pag-ibig, ang kanyang pag-ibig ay nananatili magpakailan-kailan pa man. Ang kanyang kagandahang loob ay laging, ito ay nare-renew. Pero when it comes to judgment, pag pinag-usapan ng judgment, mga kapatid, ang Diyos ay may bahagi. Pagdating sa judgment, doon siya nagbabago ng ilang bagay. Provided sa ilang mga pangyayari. Now, tingnan natin, mga kapatid. Ang aking tinutukoy ay ang pangyayari sa halamanan ng Eden. Nang lalaki at ang babae, nang ang Panginoon ay lalangin ang lalaki, at nang makita niya na ang lalaki ay nag-iisa, ay kanyang sinabi, hindi mainam na ang lalaki ay nag-iisa, gagawan ko siya, bibigyan ko siya ng isang makakatulong niya. A helpmate para sa kanya. At nang siya nilang pinatulog ng Panginoon at kinuha ang isang bahagi ng kanyang tadyang at dinala sa kanya, then nang makita niya ang babae ang siyang kompletong helpmate para sa kanya. Nakita niya ang mga hayop, nakita niya ang lahat ng mga bagay na nilalang ng Diyos at dinala sa kanya ng Panginoon at kanya itong binigyan ng pangalan. Pero wala siyang nasumpungan na katuwang doon sa mga ilang na mga nilalang ng Panginoon. Pero nang kanyang makita ang babae ay kanyang sinabi, sabi niya, siya ay laman ng aking laman at buto ng aking buto. Siya ay tatawaging babae dahilan siya ay nanggaling sa lalaki. At pagkatapos noon, then, paglipas ng panahon, di ko alam kung gaano katagal, pero dumating ang pinaka-mabigat na bagay na nangyari sa dalawang nilalang na ito, sa lalaki at sa babae, nang sila ay mahulog sa pagkakasala. Nang sila ay mahulog sa pagkakasala, nang sila ay, nang ang babae ay tuksuhin ng serpente, at nang siya ay nag-give in dun sa bagay na yun na tukso ng serpente, then to cut the story short, sabi ng chapter 3 ng book of Genesis, verse 6, when the woman saw that the tree was good for food,
and that it was delight to the eyes, and that the tree was desirable to make one wise. She took from it the fruit and ate, and she gave also to her husband with her, and he ate. At pagkatapos nito ay nasumpungan, nakilala nila na sila ay hubad. Now, ang pagkahubad na ito ay sila ay literal na hubad, pero yung nakedness, kagaya ng aking mention noong nakaraan, nakedness na kanilang naramdaman is isang uri ng sense ng guilt ng kanilang makita ang ganitong bagay. At nagpasimula silang nagtahi ng fig leaves doon sa kanilang consciousness na nakita ang kanilang literal na kahubaran. At tinakpan nila ang kanilang hubad na katawan, at nagpasimulang ang Panginoon ay kanilang narinig sa verse 8 na dumarating doon sa halamanan. At nang marinig nila ang Panginoon is walking in the garden in the cool of the day, sila ay nagtago. At habang sila ay hinahanap ng Panginoon, sabi ng banal na sulatan sa verse 9, tinawag siya, "Nasaan kayo? Nasaan ka?" Sabi niya sa lalaki. At sinabi niya, "Narito kami, narinig ko ang iyong," he said, "I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid myself." At sinabi niya, "Sino ang nagsabi na ikaw ay hubad? Ikaw ba'y kumain ng bunga ng punong kahoy na aking sinabi sa iyo, huwag mong kanin?" Well, tinuro niyang babae, sabi niyang, "Babae na ibinigay mo sa akin, ay binigyan niya ako at ako'y kumain." At sabi ng Panginoon sa babae, "Babae, anong iyong ginawa?" At sabi niya, "Ang serpente ay dinaya ako." And then ang Diyos ay nag-pronounce ng curse sa serpent. At pagkatapos niyang i-pronounce ang curse sa serpent, siya ay gagapang sa kanyang tiyan at alabok ang kanyang kakanin sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Pero pagkatapos noon ay kanyang binalingan ng babae at ibinigay niya ang tinatawag na kahatulan. Pero mga kapatid, pagkatapos niyang ibigay ang kahatulan, ang ibinigay niyang kahatulan sa babae ay ang pain sa kanyang panganganak. Ang pain, ang hirap sa panahon ng kanyang pagdadalang tao. Yung pain in childbirth, sabi ng verse 16, "And to the woman he said, I will greatly multiply your pain in childbirth. In pain you will bring forth children. Yet your desire will be for your husband, and he will rule over you." So binigay niya ang ganitong kaparusahan, yung pain in childbirth. At then, sa lalaki naman ay kanyang sinabi, sa verse 17, sabi niya, "Dahilan ikaw ay nakinig sa tinig ng iyong asawa, at ikaw ay kumain sa puno na aking sinabi sa iyo na huwag mong kanin." Then, kanyang ibinigay ang kanyang hatol, at ito ay ang paghihirap o yung tinatawag na pagpapagal. Na sa pamamagitan ng iyong pawis, sabi niya, ibig sabihin magle-labor ka, or rather magtatrabaho ka, pero yung trabaho na yung gagawin ay hindi ibibigay ang full produce ng lupa para sa iyo. Kundi bagkos ay dawag at tinik ang tutubo habang ikaw ay nagpapagal sa lupa. It's supposed to be kapag ang lupa ay binukid mo before the curse, ito ay ibibigay niya ang full strength. Ito ay magbubunga dahilan automatically sa panahon yun na ang mga punong kahoy ay nagbubunga sa kanyang sarili. Pero ang sabi ng Panginoon dito sa verse 17, "Cursed is the ground because of you. In toil you will eat of it all the days of your life.
both thorns and thistles it shall grow for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your face you will eat bread till you return to the ground, because from it you were taken. For you are dust, and to dust you shall return. Now mga kapatid, alam niyo ba, kung babalikan natin yung hatol ng Diyos, ay makikita natin, mas napakibigat ang hatol ng Panginoon kung babalikan natin ang Genesis chapter 2 verse 17. Balikan natin ang chapter 2 verse 15. Sa verse 15, then the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to cultivate it and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, from any tree of the garden you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. At ito yung judgment ng Panginoon sa kanila kapag sila ay kumain. Anong sabi riyan? For in the day that you eat from it, you will surely die. Alam niyo ba na ito ang hatol ng Diyos sa lalaki kapag sila ay kumain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang hatol ng Diyos sa kanila ay ang sinabi ng Panginoon, sa araw na yun na kayo kakain, sa araw din yun, kayo'y mamamatay. Ganong kabigat yung hatol na ibinigay ng Diyos. Pero mga kapatid, nang ang Diyos ay hatulan ang lalaki at babae, hindi niya hinatulan sa ganitong klaseng sukat. Do you get my point, brothers and sisters? Ulitin ko, nang supposed to be, nang sila ay kumain, ang hatol sa kanila, sa araw na yun, sa oras na yun, sila'y mamamatay. Pero, nang ang Diyos ay nagbigay na ng hatol sa kanila, ay meron siyang bahagi na hindi na ibinigay sa kanila. Bagkus, anong ibinigay na hatol sa kanila? Ang childbirth, ang pain in childbirth, ang pagpapagal ng lalaki sa pawis ng kanyang muka, siya'y kakain. At mga kapatid, isa pa pagkatapos nito na kanyang makita, sa verse 20 ng chapter 3, puntahan natin ang verse 20 ng chapter 3. Now the man called his wife's name Eve because she was the mother of all the living. Verse 21, then the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Well, alam niyo ba ang ginawa, alam niyo ba ang larawan ng ginawa ng Panginoon na ito? That the Lord God made the garments of skin for Adam and his wife. Alam niyo ba, ang ginawang ito, kagaya na aking minensyon na nakaraan, ito ay atonement. Ibig sabihin ng atonement ay covering. Ibig sabihin ng covering, tinakpan ang kanilang kasalanan. At hindi na tiningnan ng Panginoon ang kanilang kasalanan, kundi sila ay, ang Diyos ay kumuha ng hayop at kinuha ang balat ng hayop. Ang hayop ay namatay, tumigis ang dugo ng hayop at ang balat ng hayop mismo ay kanyang ginawang pang damit para sa kanila na naglalarawan na kapatawaran, naglalarawan ng atonement na ginawa ng Panginoon. Now, alam niyo, ang idea na aking pinapakita rito ay ang Diyos, kapag siya ay nag-mention ng kahatulan, ay napakabigat. Pero,
dito sa ilang mga bagay na ating bigyan ng pansin, tingnan natin ang ilang pangungusap na gusto kong makita natin. So, pinapakita ko sa inyo gaano kabigat ang judgment na igagawad, supposed to be ng Panginoon sa kanyang dalawang nilalang na ito na tinawag niyang kanyang mga anak. Dapat ang igagawad niya sa kanila sa araw na yon, dapat sila ay mamatay. Pero binigyan sila ng pain, ng childbirth, at sila ay magpapagal, bagkus ay dinamtan pa sila. Pero alam niyo, sabi ng banal na sulatan, puntahan natin ang chapter 5 ng book of Genesis. Sabi rito, verse 3, when Adam had lived 130 years, he became the father of a son in his own likeness, according to his own image, and named him Seth. Then the days of Adam, after he became the father of Seth, were 800 years, and he had other sons and daughters. So all the days that Adam lived were 930 years, and he died. Meron ba kayo napansin dito, mga kapatid? Alam niyo ba, ang ating mapapansin dito, sila ay pinagkalooban pa ng Panginoon na 930 years bago sila namatay. Ang hatol ng Diyos sa kanila, sa araw na kayo'y kakain ng bunga ng punong kahoy na ito, sa araw na yun, the day that you eat thereof, you shall surely die. Pero, alam nyo, ang ina-express dito ay ang kahabagan ng Diyos. Ang na-express dito ay ang kahabagan ng Panginoon. Ilan sa inyo ng mga magulang ay kapag ang mga anak ay minsan ay nagpapasaway, ikaw ay nagme-mention ng isang mabigat na hatol. Ngunit sa panahon na iyong ilalapat na yung ganung bagay, ay hindi mo na magawang ilapat yung ganung kataas na kahatulan. Bakos ikaw mismo ang nagbibigay ng kapasyahan sa ilang mga bagay. At dito natin maintindihan ang damdamin ng Diyos sa kanyang anak, sa kanyang creation. Tingnan natin, mga kapatid, ang ilang mga bagay na gusto kong maintindihan natin. Ang book of Job chapter 11, verse 6. Sa Job chapter 11, verse 6, ang sabi ito ay sa aklat ni Job. Habang nangungusap ang isang lalaki kay Job, ay pinahayag niya ang ganitong bagay. Ito'y si Zophar na nangungusap kay Job. Sabi ng verse 6, and show you the secrets of wisdom. For sound wisdom has two sides. Sa NASB, ang sabi nito, sabi niya, and show the secrets of wisdom, for sound wisdom has two sides. Then, know then that God forgets a part of your iniquity. Yung karunungang ito na minensyon ng lalaking itong si Zophar kay Job, sabi niya, alam mo ba na ang karunungan, ang lihim ng karunungan ay sabi niya, at iyong tandaan na ang Diyos ay nililimot niya ang bahagi ng iyong pagkakasala.
So, kung meron man siyang kalimutan, ay yung mga bagay na kahatulan na napakabigat, ay yung bagay na yun ang kanyang kinakalimutan. Ang sabi rito, know then that God forgets a part of your iniquity. Tingnan natin ang ibang translation ng Job 11:6. Sabi ng version ito, bagamat ang version ng NASB, pero tingnan naman natin ang version ng ESV at ng King James Version. Ang ESV ay nagpakita ng ganito, and that he would tell you the secrets of wisdom, for he is manifold in understanding. Know then that God exacts of you less than your guilt deserves. Anong pinapakita rito? Pakatandaan mo na ang Diyos ay humahatol sa iyo ng kulang kaysa nararapat. God, know then that God exacts. Alam nyo, ang sabi ng banal na sulatan ay kung ano ang sukat na gagamitin ng isang tao, yun din ang sukat ay babalik sa kanya. At kahit man sa tinatawag na pagkakasala, kapag ang isang tao ay nagkasala, then yung pagkakasala niya ay may halaga yun. May value yun. Meron itong amount. Pero kapag ang Diyos ay humatol, sabi niya, ito ay kulang kaysa nararapat. Know then that God exacts of you less than your guilt deserves. Sa ibang version, sa King James Version ay is almost the same. And that he would shew thee the secrets of wisdom, that they are double to that which is. Know therefore that God exacted of thee less than thine iniquity deserved. Ito ay minsang na-mention din sa aklat ng Ezra chapter 9, verse 13. Ang Ezra chapter 9, verse 13 ay pinakita ang ganitong bagay. Nine, sabi riyan, and after that, ito ay prayer ni Ezra. Habang si Ezra ay nananalangin, ang prayer ni Ezra is from verse 5 and onward. At siya ay nangusap ng ganito, isang bahagi ng kanyang prayer, sabi niya, after all that has come upon us, for our evil deeds, in our great guilt, since you, our God, have requited us less than our iniquities deserve. Since, sabi niya, kung tiningnan ni Ezra sa kanyang prayer, alam niyo kung yung naalala ang prayer ni Daniel sa chapter 9 ng book of Daniel, paano niya na ikinonfess ang kanilang kasalanan. Paano niya sinabi ang nangyari sa mga magulang niya, ang ginawa ng bayan, ng bansang ito, sa kanilang kasalanan at kasamaan. Well, alam nyo, hindi nyo mawawari kung gaano kalaki ang kasalanan na ginawa ng Israel hanggat hindi natin nababasa ang Book of Ezekiel. Dahilan doon sa Ezekiel ay doon pinakita ng Panginoon kay Ezekiel kung ano ang karumaldumal o ang abomination na ginagawa ng bayan ng Israel. Paano sila tumalikod sa Diyos, paano sila sumamba sa mga Diyos, sumamba sa Diyos-Diyosan.
At ang lahat ng blessing na binibigay ng Panginoon na supposed to be ay gagamitin nila para sa pag-aalay sa Diyos, ay inaalay nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At ganun kabigat, and supposed to be ang ganitong kasalanan na ginawa ng Israel, pwede na silang i-wipe out at hindi na muli pang balikan. Pero, alam niyo, ang binigay ng Panginoon sa kanila is 70 years. 70 years captivity doon sa kamay ng kanilang mga kaaway sa Babylon. At ang 70 years na yun, mga kapatid, well, sabihin natin, para sa atin, napakatagal na. Para sa atin ay siguro sapat yung bagay na yun. Pero mga kapatid, ang kahatulan na ibinigay ng Diyos sa Israel ay kulang kaysa sa nararapat para sa kanila. Dapat ang hatol sa kanila ay sabi ng ating Panginoon kay Jeremiah, ang bungang ito ay dapat nang malipol, pero sabi niya, nagtira pa rin siya dahilan hindi niya uubusin. Kundi siya ay magtitira ng tinatawag na remnant. So makikita natin, dumaan ng 70 years. At titingnan natin ang Jeremiah chapter 29 verse 10. Sabi ng verse na ito, ay nagsasabi ng ganito. Sabi ng verse 10, "For thus says the Lord, when 70 years have been completed for Babylon, I will visit you and fulfill my good word to you to bring you back to this place." So, ibig sabihin, alam nyo, ang Book of Jeremiah ay ito yung panahon bago sila mahulog sa captivity sa Babylon. Ngunit bago pa sila, ang Diyos ay nagbigay na ng hatol na sila ay mahuhulog sa pagkabihag sa Babylon. Pero ang Diyos, bago pa sila mahulog, ay meron ng plano ng restoration para sa kanila. Meron ng plano ng restoration para sa kanila na ang lilipas lamang is just 70 years. Now, pagkatapos, sabi rito, pagkatapos ng 70 years na aking dadalawin, ang aking, sabi niya, when 70 years have been completed for Babylon, I will visit you and fulfill my good word to you. Ang hindi bagay na pwedeng kalimutan ng Diyos ay ang kanyang kabutihan sapagkat yun yung kanyang kalikasan. Ang isang bagay, yung galit ay pansamantala lamang. Yung galit ay maiksi lamang. Pero yung kanyang kagandahang loob ay magpakailan-kailan paman. To bring you back. Sabi niya, I will fulfill my good word to you to bring you back to this place. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. A plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Now, makikita natin, ang lubos na namamayani dito sa ating Diyos ay ang kanyang kahabagan at ang kanyang salita na hindi niya kailanman pwedeng kalimutan. So, dito sa puntong ito na ating binibigyan ng pansin, pinakita roon sa dalawang version na ating ginamit, ay pinakita niya na ang Diyos ay humahatol siya. Sabi ng Tagalog, sabi niya, at pinakilala nawa sa iyo ng mga lihim ng karunungan, pagkat siya ay masagana sa pagkaunawa, at talastasin mo nga
na nilalapatan ka ng Diyos ng kulang kaysa nauukol sa iyong kasamaan. Ito ay isa sa kalikasan ng Diyos when it comes to judgment. When it comes to judgment. Well, merong isang panahon na inilaan ng Diyos na doon niya ibubuhos ang kanyang kagalitan. At yan ay sa panahon ng tinatawag na the wrath of God. Doon niya ibubuhos ang kanyang kagalitan. Pero sa panahong ito, ang lahat ng kanyang ginagawad ay kulang sa nararapat. Diba? Minsan ang tao, kapag ang tao humatol, mga kapatid, minsan ang tao ay nanggigigil sa isang gumawa ng masama. At kapag siya ay nilapatan ng ganyang bagay, sabi niya, dapat kulang pa yon. Dapat ganito ang inilapat sa kanya. Diba? Minsan may mga nang rape at pagkatapos rape ang isang walang muang na babae. And then pagkatapos noon, siya'y papatayin. At pagkatapos noon ay gagawan pa ng mas masamang bagay ang siya ay patayin. At kapag nahuli yung kriminal, at kapag siya'y kinulong lamang, ay sabi niya hindi sapat yung bagay na yun. Diba? Ganun ang tao pamagaminsan. Ang gusto nila ay dapat sa taong yan ay i-torture siya. Ang ilan ay sinabi, dapat bunutin yung kanyang kuko at ano pa mang mga bagay na mga paraan para siya'y maghirap ng lubusan. Well, ganun po ang tao. Pero ang Diyos ay hindi ganun ang kanyang kalikasan. Kung siya'y maglapat ng kahatulan ay kulang sa nararapat. Hindi niya ibinibigay ang let's imagine, kagaya ng pinakita ko kanina, kagaya ng ginawa ng Diyos, ginawa ng Israel laban sa Diyos. At ang dapat nakahatulan sa kanila ay malipol sila. Pero nang si Moses ay mamagitan sa kanya, when Moses is stand in the gap, then ang Diyos ay nagbago sa kanyang pag-iisip. Pansinin ninyo ang isang talata ng Book of Malachi. Malachi chapter 4. Merong isang verse na gusto kong tingnan natin sa Book of Malachi. Ang verse na ito ay nagsasabi ng ganito. Sa chapter 3 verse 6. Sabi rito, for I the Lord do not change. Therefore, you, O sons of Jacob, are not consumed. Ako ang Panginoon, ako ay hindi nagbabago. Yan ang dahilan kung bakit ang anak ni Jacob ay hindi nalilipol. Ano hindi niya pagbabago? Ito yung sinabi ng Book of Lamentation na binasa natin kanina. The steadfast love of the Lord never ceases. Hindi ito tumitigil. His mercies never comes to an end. It is unlimited. It never ceases. At yun yung hindi nagbabago sa harapan sa
kalikasan ng Diyos. Hindi siya nagbabago sa kanyang kahabagan. Hindi siya nagbabago sa kanyang kaawaan. Hindi siya nagbabago sa kanyang pag-ibig. His love is steadfast. His love is unchangeable. Hindi nagbabago. And that's the reason, sabi niya, you are not consumed. Jacob are not consumed. So, makikita natin yung isang bahagi ng verse na ating binibigyan ng pansin kanina. So, yung King James Version ay pinakita na God, ang Diyos, ay, sabi ng wikang Tagalog, talastasin mo nga na nilalapatan ka ng Diyos ng kulang kaysa nauukol sa iyong kasamaan. Sa ibang version naman, ang net version, sabi rito, and reveal to you the secrets of wisdom, for true wisdom has two sides. So that you would know that God has forgiven some of your sins. God has forgiven some of your sins. Kung ang Diyos ay magpatawad, well, hindi po ito apply na ang Diyos ay nagpatawad at bahagi lamang kanyang pinapatawad. Ang point na pinapakita rito ay kapag siya ay maggagawa ng kahatulan sa isang tao, merong part na kanyang i-skip at siya ay maggagawad ng kahatulan sa ilang mga bagay. Kagaya ng ginawa ng Diyos sa mag-asawa. Supposed to be ang dapat na kahatulan sa kanila, the day that they eat, the day they will die. Pero ang binigay ng Diyos sa kanila ay childbirth, yung pain in childbirth, yung pagpapagal sa lupa. At ang Diyos ay bagkus ay dinamtan sila, ibig sabihin, pinatawad ang kanilang kasalanan. Sa kabila ng ganong bagay, ang kahatulan na binigay sa kanila ay tumagal pa sila ng 900 years bago sila namatay. I hope you got the point, brothers and sisters. Na siya, ng version ito ay nagsasabing, God has forgiven some of your sins. Kapag siya ay nagagawad ng kahatulan, kung meron man siyang ini-skip, mga kapatid, ay yung mabibigat na bagay. At ang inilalapat na kahatulan sa mga tao ay yung kulang doon sa nararapat. Isa pang version, ang version ng TLB. Ang TLB version ay nagsasabi ng ganito, and showed you the secrets of wisdom, for sound wisdom has two sides. Know that God has forgotten some of your iniquity. The Lord, or that God has forgotten. Kung meron man siyang nakakalimutan. Alam niyo mga kapatid, minsan, kapag tayo ay merong isang tao na tayo nagkamali. Minsan kapag tayo nagkamali, then papagalitan tayo nung taong yun. At minsan nag-iisip tayo, pag ikaw rin naman nagkamali, ibabalik ko sa iyo lahat ng iyong sinabi sa akin. Pero ang problema, pagdating ng araw na yun, may mga bagay kang nakakalimutan. Hindi mo na siya ma-confront sa ilang mga bagay. At alam nyo, ganito ang bagay na pinapakita ng bahaging ito. Know that God has forgotten some of your iniquity. At ang bagay na kanyang naalala lamang ay hindi yung mabibigat, kundi yung magaang bagay ng kanyang paggagawad ng kahatulan.
Na mga kapatid, bago ko pumunta sa pagtatapos ay gusto kong tingnan ang isang pangyayari sa aklat sa panahon ni Haring David. Paano ang isang pangyayari sa panahon ni David ng kanyang bilangin ang bayan ng Israel. Nang kanyang bilangin ang bayan ng Israel at isa sa kanyang bagay na ginawa ay hindi nagustuhan ng Panginoon dahilan hindi siya nagbigay ng ransom sa bawat isa na binibilang ayon sa batas na inilagay ng Panginoon sa panahon ni Moses. Ng bawat isa, kapag binilang ang bawat tao, siya ay dapat magbigay ng tinatawag na ransom o katubusan sa bawat isa. At pagkatapos na nagawin ang ganung bagay, then naramdaman ni David yung guilt sa kanyang puso. At ang lalaking si Nathan ay nagpasimulang pumunta sa kanya at sinabi niya, David, pumili ka, ano ang iyong pipiliin? Dahilan, sabi niya, sa bagay na iyong ginawa. Mamili ka. Sabi niya, 3 araw na salot na mangyayari sa bayan o kaya 3 buwan na kayo ay tatakas sa kaaway. O kaya naman 3 taon ng kagutom ang maranasan ng iyong bayan. Sabi niya, mamili ka, kung anong iyong pipiliin, ay yun ang sagot na aking ibibigay sa Panginoon. Dahil mga kapatid, alam niyo, yun ang nararapat na hatol para sa kasalanan ni David. Yun ang nararapat na hatol na dapat panagutan ni David. Ang nararapat sa kanila ay 3 araw na salot. Or either 3 buwan na sila ay tatakas sa kanilang mga kaaway. O kaya 3 taon na kagutom. And can you imagine gaano karaming mamamatay sa 3 years of famine? It's almost half ng famine na naranasan ng Israel ng mga anak ni Jacob sa panahon ni Joseph. Imagine 3 years, gaano kabigat yung 3 taon at gaano karami ang mamamatay. At kung 3 buwan, gaano karami ang mamamatay kung sila ay 3 buwan sa bawat pag-atake nila sa kaaway ay 3 buwan sila natatakas. Ibig sabihin, hindi sila tatakas kung sila'y mananalo. Kaya sila tatakas dahilan nagagapi sila. At sa pagtakas nila ay may mga malalagas na kawal sa kanila. Gaano karami? At kung 3 araw na salot, gaano karami ang mamamatay? But walang mapili si David. Wala siyang mapili na kahit isa, hindi niya mapili ang 3 araw na salot, ang 3 buwan ng pagtakas, o 3 taon ng kagutom. Sabi niya, napakahirap ng aking sitwasyon. Sabi niya, huwag akong mahulog sa kamay ng tao. Nais kong mahulog ako sa kamay ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Then, ang Diyos, nang sinabi ni David, bayan akong mahulog sa kamay ng Diyos, then ibig sabihin, ang Diyos ang magpapasya sa kanyang paghatol. At nang ang Diyos ay nagpasimula na ng salot, and supposed to be ang salot ay tatagal ng 3 days. Pero nagpasimula ang salot at pagdating ng dapit hapon ay nagpasimula ng huminto kagad. And can you imagine gaano karami ang namatay? If I'm not mistaken, is 700,000. Ang namatay doon pa lamang sa ilang oras na salot.
At nang makita na ng Diyos, then if you will still remember, nang siya ay napatapat na doon sa threshing floor ni Arauna, then ang Diyos ay huminto. Dahilan naalala niya ang kanyang tipan kay Abraham. Nang siya ay ihain niya at ihandog niya sa Isaac doon sa lugar na yun. At nang dumating ang anghel ng destruction, the destroying angel doon sa parteng yun, nagpasimula siyang huminto. At sinabihan niya si David, mag-alay ka, maghandog ka. Dahilan ang tanging paraan, mga kapatid, na pwedeng magpahinto sa galit ng Diyos is the atonement. Is the offering, sacrifice. At si David ay pumunta at sinabi niya, maghandog ka doon sa threshing floor ni Arauna. At nang siya ay pumaroon, sabi ng may-ari, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lupaing ito. Ibibigay ko sa iyo pati yung mga baka, pati yung mga kasangkapan na narito. Gawin mo kung anong gusto mo. Pero si David ay nagkaroon siya ng aral at sinabi niya, hindi ako maghahandog sa Panginoon ng walang halaga at di ako magbibigay sa Kanya ng walang bayad. I will never offer anything that cost me nothing. At ang Diyos, mga kapatid, ay nagbigay ng kahatulan ng kulang sa nararapat. Imagine, ilang oras lamang ang salot at yun lamang ang ibinigay ng Diyos para sa sambahayan ng Israel. Para dun sa kasalanan ni David. Kaprasong oras lamang. Na supposed to be, kung 3 days, sabihin natin ng 3 araw ay merong ilang oras. Pero meron lamang kaunting oras siyang portion na kinuha at yun lamang ang kanyang kahatulan na ginawa. So, maintindihan natin, ang kalikasan ng Diyos ay iba. Dahilan, siya ay mahabagin. Hindi siya, kung siya ay humatol, hindi siya humahatol kung ang paghatol niya ay kulang sa bagay na nauukol. Kung ito ay hindi ito 50%, hindi ito 25%, kundi just a little amount ang kanyang hatol na kanyang iginagawa. Now, tandaan natin, mga kapatid, ito yung pinakita na the steadfast love of the Lord, it never ceases. At ang kanyang kahabagan ay bago bawat umaga. Now, tingnan ninyo ang isa sa statement na pinahayag ni King Hezekiah sa chapter 38 ng book of Isaiah. Isaiah 38. Remember, si Hezekiah ay nagkasakit at ang kanyang karamdaman ay kamamatay. At sinabihan na siya ng Diyos, iayos mo ang iyong sambahayan, pero dahilan hindi ka na mabubuhay, kundi ikaw ay mamamatay. Well, si Hezekiah ay nanalangin sa Panginoon at siya ay nagsumamo. At ang Diyos ay nangusap kay Isaiah. Sabi niya, bumalik ka kay Hezekiah, sabihin mo, narinig ko ang kanyang prayer, nakita ko ang kanyang pagluha, at dadagdagan ko pa ng 15 anyos ang kanyang buhay. At sa panahon ng pagpupuri ni Hezekiah, sa chapter 38, sabi rito ng verse 17 na lamang, o verse 16, O Lord, by these things men live, and in all this is the life of my spirit. O restore me to health, and let me live. Lo, for my own welfare,
I had a great bitterness. It is you who has kept my soul from the pit of nothingness. Sabi niya, ikaw ang siyang nag-ingat ng aking buhay upang ako'y huwag pumaroon sa hukay ng walang hanggan. At sabi rito, for you have cast all my sins behind your back. Sinang nang hahatulan na ng Diyos si Hezekiah. At dahilan, marahil sa paningin ng Diyos, ang lalaking ito ay dapat nang mamatay. Pero siya'y nanalangin. At ang Diyos ay nahabag sa kanya. At nang ang Diyos ay nahabag sa kanya, ang sabi ng banal na sulatan, ang prayer, ang pagpupuri ni Hezekiah, ay sinabi niya, you have cast all my sin behind your back. Ibig sabihin, pinatawad ng Diyos si Hezekiah. Pinatawad ang kanyang kasalanan at ang pagpapatawad na ito ay sabi niya, hindi niya tiningnan bagkus kanya itong inilagay sa kanyang likuran. Cast all my sins behind your back. Now, gusto kong tingnan ang isang bahagi rito. Chapter 78 ng Book of Psalms. Maybe it's the last verse nating babasahin. Book of Psalms, chapter 78. Sa verse 38, pumuntahan muna natin ng verse 34. Verse 34, when he killed them, then they sought him and returned and searched diligently for God. And they remembered that God was their rock. Ito yung panahon na kanilang naalala ang Diyos na kanilang bato ng kanilang kaligtasan, and the Most High God, their Redeemer. But they deceived him with their mouth and lied to him with their tongue. For their heart was not steadfast toward him, nor were they faithful in his covenant. Ito yung pagpapakita ng patuloy na pagsuway ng bayan ng Israel sa Diyos. But he, sabi rito ng verse 38, but he being compassionate, forgave their iniquity and did not destroy them. And often he restrained his anger and did not arouse all his wrath. Kung titingnan natin ang verse na ito sa ESV version, sabi ng ESV, yet he being compassionate, atoned for their iniquity. Ibig sabihin ng salitang atone ay pagpapatawad. Pinatawad ang kanilang mga pagsalangsang and did not destroy them. And he restrained his anger. Yan ang naranasan ng Israel throughout their journey from Egypt to the wilderness hanggang sa sila bago makapasok ng promised land. Ay sabi ng Panginoon, you tempted me these 10 times. Nabilang ng Panginoon yung 10 beses ng kanilang pagtukso sa Panginoon, at yung 10 yun ay karapat-dapat silang lipulin. Pero sabi ng verse na ito sa
pagdidescribe ng salmista, ay sinabi niya, but you atoned for their iniquity and did not destroy them. And he restrained his anger often and did not stir up all his wrath. Hindi niya pinukaw ng husto ang kanyang kagalitan. Dahilan kung pupukawin niya ng gusto ang kanyang kagalitan, mga kapatid, wala ng Israel sa panahon ngayon. Dapat ang Israel ay nabura na sa kasaysayan. Dapat ang Israel ay hindi na nag-i-exist. Sa napakaraming panahon at pagkakataon na kanilang ginawa, but ang Panginoon ay naging mahapagin sa kanila. Pinatatawad ang kanilang mga pagsalangsang at ginagawaran sila ng kahatulan, pero yung hatol na binibigay sa kanila ay kulang sa dapat nilang tanggapin. Dahilan ganon ang kalikasan ng Diyos. Ganon ang Diyos. Ganon ang nature ng Diyos. At kita natin, kaya nga, salamat ang Panginoon ay hindi nagbabago sa kanyang paggawa at pagkilos. Psalms 130. Sabi rito ng Psalms 130, verse 1, out of the depths, 130 verse 1, out of the depths I have cried to you, O Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to the voice of my supplication. Verse 3, pansinin niyo ang verse 3. If you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Panginoon, sa wikang Tagalog, Panginoon, kung ikaw ay magtatanda ng aming kasalanan. Kung ikaw, Panginoon, ay magtatanda ng mga kasamaan namin, sino, Panginoon, sinong tatayo? Alam niyo ba, mga kapatid, sa araw ng dakilang kagalitan ng Diyos, sa panahon na kanyang i-vent ang lahat ng kanyang kagalitan, sasabihin ng tao, itago ninyo ko sa mukha ng galit ng kordero. Bundok, bato, tabunan mo ako. Dahil ayaw kong makita ang galit ng kordero. Sino ang kayang tumayo sa isang nagngangalit at nagagalit na tao? At kung ang tao ay merong ganitong bagay, pero sabi rito, if you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? But verse 4, but there is forgiveness with you, that you may be feared. Ngunit sa iyo ay merong kapatawaran upang ang bawat isa ay matakot sa iyo. Salamat, mga kapatid, sa kalikasan ng Diyos na ito. Ang kalikasan ng Diyos na ito ay kung siya ay humatol, ay kulang sa nararapat. Hindi siya katulad ng tao kapag siya ay naggawad ng kahatulan, ay gusto niyang makita hanggat yung tao ay maibuhos sa kanya ang lahat ng bagay at pagbayaran niya ang lahat ng bagay. Well, mga kapatid, mayroon itong panahon na ganitong mangyayari. Sabi ng Banal na Kasulatan, darating ang panahon, kaya sabi niya, makipag-ayos kayo, kagaya ng pinapakita ng Panginoon sa kanyang talinghaga, makipag-ayos kayo sa Diyos. Dahilan darating ang panahon kapag kayo ay naibigay sa kamay ng tormentor,
Sabi niya, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Yan yung panahon na i-vent ng Diyos ang kanyang kagalitan. But as of now, ang mercy, ang biyaya ng Diyos ay kanyang pinapasagana sa bawat isa sa atin. Kung tayo man ay paluin ng Diyos, kung tayo man ay minsan ay parusahan ng Panginoon, ang kanyang igagawad sa iyo ay kulang sa nararapat. Pero ang kanyang paggagawad ng paghatol, sabi niya, lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway at aking pinaparusahan. Ang kanyang pagpalo, ang kanyang pagsaway sa sino man na nagkasala is out of His love pa rin. God bless you mga kapatid, tayo tumayo sa oras ito. Patuloy lamang natin awitin yung awit na yan. The steadfast love of the Lord never cease. Salamat sa napakasaganang biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Hallelujah. Ating ko ang ating maunos sa oras na ito. Salamat sa iyo, dakilang Diyos. Salamat sa iyong kagandahang loob. At dito namin nakikita ang dakilang katapatan na meron ka. Ang katapatang ito ay kagaya ng aming nabasa, Panginoon. I, the Lord, I change not. Ako ang Panginoon, ako ay hindi nagbabago. Kung meron mang bagay na hindi, hallelujah, ikaw ay hindi nagbabago, Panginoon, at kahit sa iyong pag-ibig, sa iyong kahabagan, sa iyong kaawaan, at sa iyong kalikasan, ay hindi ka nagbabago, Panginoon. Lord, gaya ng sinabi ng isang salmista, kung ang Diyos ay magtatanda ng aming mga kasalanan, kung ang Diyos ay magmamarka ng bawat aming pagkakasala, Lord, bawat araw sa aming buhay,
ay maaaring kami magkamali. Bawat sandali, Panginoon, ay merong mga pagkakasala na maaaring maitala at ma-record sa bawat isa sa amin. Ngunit salamat, Lord God. Hallelujah. Merong dugong mahal na sa panahon na kami ay, hallelujah, magko-confess, O Lord, ito'y mauhulog sa iyong banal na dugo at sa bleach ng iyong dugo, Panginoon. At ang tinta, O Lord, ay maglalaho at di na makikita pa doon sa bisa at sa lakas ng chemical ng bleach, Lord. At kung ang bleach ay kayang gumawa ng ganitong bagay, gano't higit, Lord, ang iyong banal na dugo na sinabi ng isang awit, merong kapangyarihan na gumagawa doon sa dugo. Hallelujah, na tumigis 2,000 taon na nakalipas. Panginoon Diyos, nais ka naming kilalanin sa ganitong uri ng iyong kalikasan na iyong pinapakilala, ng iyong kahabagan, ng iyong pag-ibig na hindi nagbabago, at ang iyong kahabagan ay bago sa bawat araw ng aming buhay. Kung sa araw na ito ay nakonsume namin ang iyong kahabagan, bukas ay merong bagong kahabagan na iyong inilaan ka sa bawat isa sa amin. At nais namin tandaan ang iyong salita na ipinahayag na ikaw ay Diyos, ay humahatol ng kulang kaysa bagay na nararapat. Lord God, hallelujah, bayaan mong makilala ka ng bawat isa sa amin sa ganitong bagay. Bayaan mong patuloy ka naming tingnan sa ganitong kalalagayan, Panginoong Diyos. Kagaya ng sinabi ni David, bayaan ako mahulog sa kamay ng Diyos at wag akong mahulog sa kamay ng tao. At nang siya ay nahulog sa kamay, nang siya ay iyong ilagay sa iyong kamay, ginawad mo ang iyong kahatulan. Ngunit Lord God, kulang ito kaysa sa nararapat para sa Kanya. Ito'y naranasan, Lord, ng iyong bayan, Panginoon. Hallelujah. Na sila, O Diyos, ay dapat nang malipol, ngunit sila ay nananatili, nag-exist pa rin. Hallelujah. Mga 1,000 taon na nakalipas, ay nananatili. At Lord, sa huling araw nito, hallelujah, pagpasok, Lord, ng century ito, ay nagawa mong ibalik pa rin ang iyong bayan, hallelujah, sa kanilang lupain na kayong pinagbigyan sa kanila. Dahilan, ang iyong kahabagan ay hindi nagmamaliw. Ang iyong pag-ibig sa kanila ay yung sinabi, Panginoon, kung ang bituin at ang kalangitan at ang araw ay maglalaho at magtitigil sa kanilang liwanag na ibibigay, titigil din naman ang aking kagandahang loob sa bayan ng Israel. Ngunit Lord, hanggat nananatiling araw ang buwan, ang bituin, ang kalawakan, ang sangkalangitan, ay hindi magbabago ang iyong biyaya at ang iyong kahabagan sa kanila. So is you to your church, Lord, sa iyong mga elect sa huling araw nito, ay hindi magbabago ang iyong kabutihan at kagandahang loob. O Panginoon Diyos, dahilan sa iyong biyaya, kami ay patuloy na nakakatayo. Dahilan sa iyong kagandahang loob, kami ay mananatili, Panginoon. O Lord God, pinupuri ka namin sa gabing ito at nililwalhati ka namin. Kinikilala ka namin sa ganitong kalikasan. Hallelujah, na iyong pinakilala sa gabing ito. Nais namin balik sa iyo ang buong karangalan at buong pagpapasalamat. Kasama rin naman, Lord, ang pagtatapos namin sa maliit na gawain ito. Hallelujah, at sa pag-iingat mo sa aming pag-iwalay at sa pag-uwi, Panginoon. Kahit man ng mga kapatiran na nanonood, Panginoon, ikaw ang magpala sa kanila at lubos na bigkisin kami, Panginoon, sa isang pagkakilala na ikaw ay tunay na mahabagin at mapagbiyayang Diyos. Sa inamin binabalik ang buong karangalan, buong kalawalatian at buong pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Diyos, ng aming mahabaging Panginoon. Hallelujah, ang aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Praise God. At habang